Magandang araw, Pilipinas! Kumusta na po kayo ngayon? Nako, napakarami talagang issue na hindi matapos-tapos. Kaya naman tayo hindi rin matapos-tapos sa ating mga pagpapaliwanag ng ating mga nalalaman tayong tinatalakay dito ng ating pananaw. Mayroon din naman tayong mga nakakausap. Gusto ko nga sana na mag-umpisa tayo na mayroon tayong mai-interview. Kaya lang syempre pag solo naman tayo parang ang hirap naman. No? Hindi pa naman ako marunong doon sa live stream. So ito pa lamang tayo. Alam niyo naman, teke-teke tayo dito. Kaya gustuhin man natin na maging mas maganda pa yung ating program ay sa mga susunod siguro patuturo na tayo. Pero sa ngayon, at least naman ay marami pa tayong sumasama sa atin, marami pang nagko-comment at nagsasabi ko anong mga pwede natin talakayin na nag-PPM sa atin at sinasabi nila na yung ating mga tinatalakay ay talagang napapanahon at doon lang tayo sa gitna. Diba? Neutral tayo at tamang impormasyon sa ating mga kababayan nang hindi naman kayo naliligaw kung ano talaga. So, ito ngayon guys, mayroon sumasagit-sit daw na balita na BP resign. So, ibig sabihin yan, mag-resign na daw itong sa ating Vice President BP Sara. Bakit? Anong talagang dahilan? Ano ang matibay na dahilan? Alam niyo doon sa interview dito kay PBBM, sabi niya, kinukumusta ko na daw lagay nilang dalawa. Mabuti daw naman ang lagay nilang dalawa, di ba? Oh my God. Kaya nga sabi natin, ano ba nangyayari na people? Ano na nangyayari bansa? Eto, basahin natin, baka sabihin nyo naman minsan, dito tayo kumakampi, dito tayo sa kabila ay ating binabatikos. Hindi, doon tayo sa gitna lang tayo. At doon tayo sa kung ano man sasabihin natin dito. At ito nga, basahin ko itong balita mula dito sa Abante. Ayan, umabante na, Sara resign, sumasagit-sit. Lumobo ang bilang ng mga taong nananawagan daw na mag-resign na lamang si Vice President Sara Duterte matapos itong buweltahan sa statement nitong Filipinos deserve better. So ano namang masama nun? Sinabi lang naman yan na Filipinos deserve better. Diba? Anong pasama doon, mga kababayan natin? Kasi noong August 7, nitong taon lang na to, no, pinag-uusapan sa 14 links ang pahayag ni BP Sara at nagkaroon ng higit na 39,000 daw na engagement at 53,000 yung nakapanood at lumabas at datos daw na 33% ang nananawagan na sa resignation ni Sara, 30% ang tumutuligsa sa kanyang performance at 26% daw ang dapat na magkaroon ng deserving na BP ang bansa. Nasa 7% lamang daw yung nagpapahalig ng suporta sa kanya. Kabulaan na naman ito. Tayo na may maging ang tawag dito, maging parehas lamang tayo. Mga trolls itong mga to diba? Itong nagsasabing mga to na may mga thousand of views. Hindi naman nila nalalaman kung ano yung nasa likod, di ba? Basta ang gusto nila ipagtanggol yung kanilang amo, kahit mali-mali naman yung kanilang sinasabi. Kasi noong August 10, lumubog daw sa 48 links yung topic ni BP Duterte na nagkaroon daw ng 152,000 engagement at 94,000 views. Doon ba talaga nasusukat yun? At tumaas daw sa 43% yung tumutulig sa kay Sara. 16 lang daw yung nagsasabing deserve nila ang mas magaling na BP at 13% naman yung pinagre-resign ang Vice President at 6% yung sumusuporta daw sa banat ni Senate President Francis Escudero kay Sara at 6% daw ang gustong ipatanggal ang mga Duterte. 5% ang sumusuporta kay Sara, 4% ang bumabanat kay Escudero, at 4% naman ang kumu-question doon sa sinasabing flood control budget naman ng Pangulo. Kasi nung nakaraang Martes, mga kababayan natin, sabing tama ba yung word na kinestigo ni BP Duterte ang gobyerno at mga opisyales patungkol dun na, dahil dun sa sinasabing patuloy raw na ginugutom ang mga Pinoy at lugmok na sa kahirapan at namumurong mabiktima ng lumalalang kriminalidad.
Kinastigo rin niya yung kawalan ng master plan ng gobyerno laban sa kalamidad tulad ng pagbaha sa Metro Manila, dulot ng bagyong Karina. But the Philippines now has a government that admits that we don't even have a flood control master plan, sabi pa niya. O yan. So, ang nangyari naman, mga kababayan natin, pinilit nyo kasi ang ating Vice President. Hindi naman magsasalita yun ng ganyan. Kung hindi nyo pinakialman ang kanyang panunungkulan. Dito naman nagugat yun, di ba? And then yung pagre-resign niya sa Department of Education. Dahil ayaw naman niyang masama pa sa pamumulitika yung ahensya na kanyang pinaglilingkuran dahil sabi niya ay kailangan na hindi ito madamay. So, bumaba siya. Para sige, kayo na ang magaling, di ba? Pero kung makakausap niyo o makakakwentuhan, yung taong malalapit sa Vice Presidente, napaka-cool ng ating Vice President. Nilalamok ako dito. Napaka-cool ng ating Vice President. Pero tahimik lang siya, di ba? Nung alisan nyo ng security. Pero kayo itong hindi pa rin mapakali eh. O nung naglabas siya ng open letter, patungkol naman dun sa pag-aalis sa kanya. Anong masasabi ninyo? Di ba? Bigla kayong litawan ng mga bati-batikos laban sa kanya. Sino ba nanguna? Jonel. General General Marbil. O di ba? Di ba ikaw? Wala namang tinukoy si Vice President na ang nagpaatanggal dito ang presidente ng Pilipinas. Ikaw mismo general. Di ba? Natatandaan ko kasi tungkol doon sa mga budget. Nung pang nakaraang taon, alam kong masyado ng pinupolitika nila itong si Vice President. Ito kasing si Congressman Sandro, ang anak na magaling ng ating presidente ngayon. Yung mga ngiti niya, yung kanyang mga pagtawa, malaanghel ba? Diba? Nung natatandaan niyo yung naging hearing noon sa Kongreso, na nagsasalita pa ito, si Congressman Castro nga ba yun? Nagsasalita pa pero hindi nila pinayagang magsalita. Yung terminate niya yung budget nito si BP. Diba? Kung natatandaan ninyo? Parang politika talaga ang dating. Parang nakakapag-ngit-ngit para sa ating mga mamamayan na may nagsasalita pa silang kasama, pinagpatayan ng mic. At tapos na kaagad. Diba? Yung hearing? Ganon sila. Ganon ang atake nila ngayon. Nakakalungkot din naman, diba? Kasi yung imbis na ipagpatuloy nila yung magagandang nagawa noong mga nakaraang administrasyon, binabaliktad ba nila? Iba nila. Magaganda naman yun. Katulad na lamang ng pagsugpo sa illegal drugs na isa sa mga naging proyekto nitong si dating Pangulong Duterte. Ano ngayon ang sinasabi nila? Kesyo lumabag sa karapatang pantao, kesyo hindi, ang mga nahuhuli daw ay mga maliliit na isda lang, pero yung malalaking isda patuloy na nakakapamayagpag. Pero kung mapapansin nyo, di ba nung nakaraang taon, ilang laboratorio ng shabu sa Pilipinas ang malalaking tao ang lumabas. Pero nang naupo ang ating Pangulo ngayon, sige nga, marami ba? Ipagpatuloy ba? Marami bang mga shabu laboratory ang nalansag? Hindi natin alam, di ba? Pero ngayon ba, General Marbil, baka hindi, di ba? Nakakalungkot mga kababayan natin dahil sa dami-dami ng problema,
pinabababa niyo pa ang Vice Presidente. Dahil lamang sa matindi niyong politika? Dahil lamang sa napuna kayo? Tapos ngayon nakalatag na daw ang impeachment laban dito kay BP Sara. Iyak daw ang mga DDS. Anong meron? Nakaplastikan ng kanyang kaibigan na BBM. Wala ba kayo dun sa sinasabi nitong si President Bongbong Marcos na hindi daw naman nagbabago yung kanilang samahan ni BP Sara? Tanong lang natin, hindi ba ito ikaplastikan na? Kasi sa dami-dami ng mga nangyayari, na yung mga trolls, yung mga kakampi nitong si PBBM, talagang grabing umarangkada dito kay BP Sara. Sa palagay nyo, bati pa kayo? Sweet pa ba ang love team nyo? Ewan ko na lang, no? Nakakalungkot talaga. Tapos, di ba kung matatandaan yung kababayan natin, ito nga, sinasabi doon na tumaas pa ang rating nito si Senador Chis Escudero. Pero ang alam natin, si Chis Escudero o si Senador Chis Escudero ay walang isang salita. Mana ba sa amo? O, tanong lang po yan. Kasi obvious na obvious naman yung pagkampi niya eh. Doon lang tayo sa tama, Senador. Doon lang po tayo sa, alam natin na para sa taong bayan, hindi para doon sa amo mo. Kasi kung magsasalita ka, ayusin naman. Sabi nyo lagi na huhulihin na itong si dating President Rodrigo Duterte kasi nasa Davao na ang ICC. Hindi daw ba nababahala ang mga Duterte? Kasama pa ito ng mga alipores ng ating dating Pangulo. Parang tinatakot nila ang Duterte na sinasabing, ayan na ang ICC, nandiyan na sa Davao. Pero alam nyo, may nakakausap tayo. Wala daw naman At saka, kung matatandaan ninyo, no, pinila na andito na daw sa Pilipinas ang ICC para daw dun sa anti-drug campaign ng dating Pangulo na maraming nalabag sa karapatang pantao. Kaya sabi nyo karapatang pantao, yung bang pagbuli ninyo kay Vice President, hindi ba yon labag sa karapatang pantao din? Nasaan na ang mga Gabriela na laging noon ay sigaw ng sigaw na labag sa karapatang pantao ang ginagawa ng Duterte sa pagpatay sa mga pusher, sa mga user, sa mga gumagamit ng illegal drugs. Pero nang binubuli na itong si BP Sara, parang wala malang nagtaas ng kamay na, wag niyong bulihin yan, babae yan, labag sa karapatan ng kababaihan. Wala. Tapos ngayon, sinasabi nyo na yung ICC ay nasa Davao na at huhulihin na anytime itong si dating Pangulong Duterte at itong kanyang mga alipores. Hindi na dapat makigulo pa itong ICC dito sa atin sa Pilipinas para sa ating judicial system. Bakit nakikisaw-saw pa sila? Tinatakot nyo ba ang taong bayan o mga Duterte? Ang Duterte team na nandyan na ang ICC. Samantalang, may mga nakakausap naman tayo sa Davao na hindi daw naman totoo na naandyan na ang ICC. So, kanino tayo maniniwala? Ano ba yung katotohanan? Kaya palagi natin sinasabi sa ating mga kababayan, maging mulat tayo, maging sa pakikinig, yung pakiramdam natin, sino ba ang nagsasabi ng totoo? Filipinos deserve better. Hiramin ko lang yan, pananalitang yan ng ating Vice President. Malaman yan. Malaman na malaman, mga kababayan natin. Wala na tayong oras kaya magpapaalam na po ang inyong lingkod. Maraming po salamat. Si Jet Claveria, kapwa nyo, Pilipino.